Bro Affirmative, basahin ko dito ang paksa mo. Pakicheck kung tama ba ito. Tingnan ko muna. Ito ang nakita kong paksa. Pakicheck lang kung tama ba ito, affirmative at negative bago magsimula. Sabi dito, topic, patutunayan ko na si San Pedro ang unang Santo Papa sa Roman Catholic Church. Affirmative, Bro Junre, RCC. Negative, Bro Ephraim Balambaw. Yes Abulambaw. po, Mr. Moderator, yan po ang napagkasunduan naming paksa. Okay, sige, thank you. So, dito na po tayo sa sa pagsimula. Bro John, ready na ba ang time? 15 minutes presentation. Alright, maraming salamat Mr. Moderator. So, mga kapatid, no, ayon po sa inyong narinig, sa binasa po ng ating pong butihing moderator, ang aming pong pag-uusapang paksa ngayon ni Brother Ephraim Bulambaw ay patungkol po sa doktrina ng simbahan, no, bilang una sa lahat ng mga kapapahan, no, ang atin pong kinikilalang apostol na si San Pedro. Siya po ang unang Santo Papa sa Roman Catholic Church. Actually, ang burden of proof po sa debating ito ay na kay Brother Ephraim Bulambaw. Kasi siya ang nag-challenge no? Patunayan ko daw na si San Pedro ang unang Santo Papa ng Roman Catholic Church. So, inaccept po natin. No? So, ang gagawin ko lang, ipapahayag ko ang teaching ng simbahan na wala pong ibang kinilala ang simbahan na Santo Papa, unang Santo Papa maliban kay San Pedro. Kaya sa kanya ang burden of proof kasi siya ang naghamon. So magpakita siya mamaya sa stand niya ng deklarasyon ng simbahan na hindi si San Pedro ang unang Santo Papa, no? At dapat magpakita siya ng dokumento na talagang sinabi ng simbahan na ang pangalan ng unang Santo Papa ay si Tampulano o kung sino man, hindi si San Pedro. Kasi parang sigurado kasi siya na hindi si San Pedro. So, burden of proof niya po yan mga kapatid. At sana tapatan niya ang mga ipapalabas nating ebidensya. No? Like halimbawa sa CCC. Babasahin natin ano ang pahayag ng CCC bilang official teaching of the church. Kung hindi nga ba si San Pedro ang kinikilala ng simbahan na unang Santo Papa. At historical evidences, no? Yung mga circular books like encyclopedia. So dapat maglabas din siya na nasabi ng encyclopedia, yung standard reference na hindi si San Pedro ang unang Santo Papa ng Roman Catholic Church. Dahil magbabasa din po tayo ng standard reference na si San Pedro talaga ay tinuro ng mga circular historical books. And then, lastly, ang mga church fathers. Sino ba sa kanila? Si San Pedro, kinilala ba nila bilang unang Santo Papa sa Roman Catholic Church, si San Pedro? So, dapat tapatan din niya yan. An even council. No, magbabasa tayo ng isang konsilyo, the Council of Ephesus, noong 4th century. Sino si San Pedro sa pangangaral ng konsilyo, mga kapatid. Okay, so umpisahan na po natin, unahin natin ang turo mismo ng simbahan, no, sa CCC 881 up to 883, no. Ito po ang pahayag po ng official document, official doctrine ng simbahan, mga kapatid. Ito po sa 881 to 883. The Lord made Simon alone, no? Ibig sabihin si Pedro alone, whom he named Peter, the rock of his church. He gave him the keys of his church and instituted him shepherd of the whole flock. Itinalaga niya si San Pedro na shepherd of the whole flock. Pastol sa kanyang mga tupa, si San Pedro. The office of binding and loosing, which was given to Peter, was also assigned to the College of Apostles, united to its head. So, ang head ay si San Pedro, no?
kasama ng mga ibang mga apostles. The pastoral office of Peter and the other apostles belongs to the church, very foundation, and is continued by bishops under the primacy of Pope. Okay, so yung pastoral office, no, yung opisina ni Pedro at ng mga apostol, ipinagpatuloy ng mga kaobispuan, no, sa ilalim ng pamamahala ng mga kapapahan. Sa 882, the Pope, Bishop of Rome, and Peter's successor. Napakalinaw dito mga kapatid na ang Papa daw na tinatawag na Bishop of Rome ay ang mga successor ni Pedro. So lahat ng kapapahan ay successors of Peter. Okay? So it's the perpetual and visible source and foundation of the unity both of the bishops and of the whole company of the faithful. For the Roman Pontiff, by reason of his office as Vicar of Christ and as pastor of the entire church, has full, supreme, and universal power over the whole church, a power which he can always exercise unhindered. No, yung kapangyarihan ng Santo Papa na successors ni Apostle Peter, mga kapatid. Sa 883, so the college or body of bishops has no authority unless united with the Roman Pontiff, Peter successor. So yung Roman Pontiff, yung Pope, Papa, ibig sabihin Papa, Peter successor yun. As its head, bilang ulo ng simbahan. As such, this college has supreme and full authority over the universal church, but this power cannot be exercised without the agreement of the Roman Pontiff. So, yan po mga kapatid, no, ang official teaching of the church na si Apostle Peter po talaga ang kinilala ng simbahan, ang una sa lahat ng mga apostol, no? At siya ang naging successors ng mga kapapahan, no? After ni San Pedro, lahat na po ng sumunod na kapapahan ay nanggaling po sa kanya. Yan po ang official teaching of the church. At sa Vatican I naman, Vatican I documents, mga kapatid, no, dito sa First Vatican Council, First Dogmatic Constitution on the Church of Christ, ito pong Pastor Eternos na dokumento ng simbahan, no, sa chapter 1, sa last part ng chapter 1, chapter 2 na to, chapter 1 ito, chapter 1, no, on the institution of the apostolic primacy in Blessed Peter. Dito po sa last part, sabi dito sa last part, no, sabi dito, if anyone, kung sino man, therefore shall say that Blessed Peter the Apostle was not appointed the prince of all the apostles and the visible head of all the church militant, or that the same directly and immediately received from the same, our Lord Jesus Christ, a primacy of honor only and not of true and proper jurisdiction, let him be anathema. So ang sino daw pong tao na hindi maniniwala sa pagiging una ni Apostol Pedro sa lahat ng mga apostles, no? Siya ang kinilala kasing una sa lahat ng mga apostles, and that is biblical. No, Matthew 10:1, siya ang unang pinangalanan natin Panginoong Jesucristo. Ang hindi naman niwala sa kanyang pagiging head of the visible head of the church is let him be anathema. So kasumpa-sumpa daw. So yan po ang paniwala ng simbahan, no, ang teaching ng simbahan, mga kapatid, regarding po kay Apostle Peter na una pong Santo Papa na kinikilala ng simbahan. Ngayon dito naman po tayo sa mga historical books, no, like halimbawa dito sa Britannica. Sa Britannica, sino ba si San Pedro? Kinilala ba siya na unang Santo Papa ng simbahan? Basahin natin sa Britannica, isa pong encyclopedia na standard, no? Sabi dito, Saint Peter the Apostle died in 64 CE at Rome, Italy, was a disciple of Jesus Christ, recognized in the early Christian church as the leader of 12 disciples. Ano daw? The leader of the 12 disciples, and by the Roman Catholic Church as the first of its unbroken succession of popes. By the Roman Catholic Church as the first of its unbroken succession of popes. Siya ang una sa walang pagkaputol na
pagkapapa. So yan po ang paliwanag ni Britannica. 5 minutes. Maraming salamat Mr. Moderator. At isa pang encyclopedia, no? Ito pong Wikipedia, no? Wikipedia, the encyclopedia, free encyclopedia. Ganun din po ang kanila pong explanation dito. Sabi nila dito, Saint Peter, born Shimon Bar Jonah in 1st BC, AD 64 to 68, also known as Peter as Apostle. Simon Peter or Simeon or Simon or Cephas was one of the 12 apostles of Jesus and one of the first leaders of the early Christian church. He appears repeatedly and prominently in all 4 New Testament Gospels, as well as the Act of the Apostles. Catholic and Orthodox tradition treats Peter as the first Bishop of Rome or Pope. Ano daw? Peter as the first Bishop of Rome or Pope. Yan po ang sabi ng isa pang encyclopedia na si San Pedro ang unang Bishop of Rome or Papa, mga kapatid. No? So dalawang encyclopedia na po ang ating pong pinapatunayan. Idirekta ko na, no, sa mga church fathers kasi wala ng oras. So sa church fathers po tayo. Unahin natin si Saint Augustine, no? Ano po ba ang sinabi ni Saint Augustine kay San Pedro? Ito po mababasa natin. Saint Augustine noong taong 412 AD. Anong sabi ni Saint Augustine? If the very order of episcopal succession is to be considered, how much more surely, truly, and safely do we number the bishops of Rome from Peter himself, no? The bishops of Rome from Peter himself, to whom, as to one representing the whole church, the Lord said, upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not conquer it. Peter was succeeded Linus by Clement in this order of succession, a Donatist bishop not to be found letters. So si Saint Augustine po yan around 412 AD. Umpisa naman natin dito sa isa pa, si Optatus. Sabi ni Optatus, you cannot deny that you are aware that in the city of Rome, the episcopal chair, ibig sabihin upuan ng Santo Papa po, episcopal chair, was given first to Peter. Okay? The chair in which Peter sat, the same who was head. That is why he also called Cephas rock of all the apostles, the one chair in which unity is maintained by all. Okay? So si Optatus po yan, no? Nasabi niya, episcopal chair was given first to Peter, the chair in which Peter sat. So una talaga si San Pedro nakaupo bilang Santo Papa saan? Sa City of Rome. Ngayon dito naman tayo kay Pope Damasus, no? Pope Damasus the first noong taong 382 AD. Anong sabi ni Pope Damasus, mga kapatid? Likewise, it is decreed. So utos talaga to, no? Utos, decreed, that it ought to be announced that the Holy Roman Church has not been placed at the forefront of the churches by the conciliar decision of the other churches, but has received the primacy by the evangelic voice of our Lord Savior, who says, "You are Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell will not prevail against it. And I will give to you the keys of the kingdom of heaven." In Matthew 16:18-19. The first see, therefore, is that of Peter the apostle, that of the Roman Church, which has neither stain nor blemish nor anything like it. No? Kailan tong decree nito? Decree of Damasus noong 382. Una si San Pedro sa lahat, mga kapatid. No? At kay Saint Jerome naman, sabi ni Saint Jerome, sabi dito, direkta na lang siguro natin kasi walang oras, no? I follow no leader but Christ, and join in communion with none but your blessedness by Pope Damasus I. That is with the chair of Peter. Chair of Peter. I know that this is the rock on which the church has been built. Whoever eats the lamp outside this house, profane anyone who is not the ark of Noah, will perish when the flood prevails. Kailan to? 396 AD. Sinabi yan ni Saint Jerome, no? The author of the Catholic Bible. The chair of Peter. And then the last, ito pong Council of Ephesus. Anong sabi ng Council of Ephesus? Philip, the presbyter and legate of the Apostolic See, Rome,
said, "There is no doubt, and in fact, it has been known in all ages, that the holy and most blessed Peter, prince and head of the apostles, pillar of the faith and foundation of the Catholic Church, received the keys of the kingdom of our Lord Jesus Christ, the Savior and Redeemer of the human race, and that to him was given the power of loosing and binding sins, who down even to today and forever both lives and judges in his successor." Noong 431 AD po yan ipinahayag ng Council of Ephesus, mga kapatid. So dito pinakita ko lang sa inyo yung mga dokumento ng simbahan from the church teaching ng CCC sa Vatican Council na ianatima ang hindi naniniwala sa pagiging una ni San Pedro, at ang mga pahayag ng mga church fathers. Importante po na malaman natin yan kasi in Hebrews 13:7, ang sabi ni St. Paul, alalahanin niyo ang mga namuno sa inyo, tularan ng kanilang pananampalataya. So tularan daw ang pananampalataya ng ating mga ninuno. Maraming salamat, Mr. Moderator and Brother Jando. Okay, thank you kayo, Mr. Affirmative sa iyong presentation na 15 minutes. So, thank you. So, dito naman tayo sa diretso na tayo dito sa sa cross-examination, 10 minutes. Bro, Balambaw, ready ka na ba, bro? Yes, moderator, Okay. ready na po. Okay, Affirmative, ready ka na ba or uminom ka pa ng tubig? Okay na po, Mr. Moderator, pero bakit parang hindi yata nakita yung... Okay na, Mr. Moderator. Andyan pala yung kanyang mukha. Okay. Sige, ready na kayo dalawa. So, magsimula na tayo sa cross-examination. 10 minutes. Bro, Balambaw. First question, sa kadami-dami ng dokumentong prinisentar niya, mayroon bang kahit isang verse lang na nagsasabi na si Peter ay Pope or first Pope of the Roman Catholic Church? Mayroon ba o wala? Categorically, yes. Binasa nga natin even sa Britannica. Pinakilala na nga sa Britannica. Sa Mr. Moderator, kung sumagot ako ng categorical. Okay. Continue. Yan muna natin sa Moderator. Mr. Moderator, di ba, ang rule natin is kapag sumagot ng categorical, dapat hindi Okay, moderator's time. Yes. Ang sabi sa rules natin sa categorical, basta masagot ng categorical, pakinggan natin kung ano ang explanation, at least na nasagot ang categorical. So proceed. Yes, ang sagot ko, Mr. Ilang segundo, Mr. Moderator, ang sagot? 20 seconds lang. Okay, maraming salamat, Mr. Moderator. So categorically, yes, binasa nga natin kaganina. I don't know bakit di mo narinig. Sa Encyclopedia Britannica, sa Wikipedia, at even sa pahayag ng mga church fathers, kinilala si San Pedro as the first of all the apostles, the first of Bishop of Rome. Kapatid, di ko alam bakit hindi mo narinig yung explanation ko. Next question ba? Objection sa answer niya. Kasi hindi niya nasagot yung tanong ko. Okay. Ang tanong kasi, ulitin ko, mayroon bang kahit isang verse sa Bible na nagsasabi na Peter is the first Pope of the Roman Catholic Church? Ang sinagot kasi niya, encyclopedia, kahit ano-ano. Ang tanong ko, verse from the Bible, mayroon ba? Yes or no? Okay. May ka ba, bro? May counter counter objection. ka? Yes. Yes, Mr. Moderator, kasi ang tanong niya una, hindi naman niya sinabing verse of the Bible According sa mga binasa ko ang tanong niya. So hindi nga ako gumamit pa ng Bible So references, kasi nga ang topic namin according to the teaching of the church. Siya ang nag-propose nito, Mr. Moderator, na patunayan mo na si San Pedro ang unang Santo Papa ng Roman Catholic Church. That is teaching of the church, Mr. Moderator. So kaya ang sagot ko sa kanya based on sa binasa ko, kasi yun ang tanong niya sa mga binasa, dami mo sa napakarami mong binasa. May nabasa ba na sinabi? Hindi naman niya sinabi na Bible sa verse ng Bible Sa ikalawa na niya sinabi yun, Mr. Moderator. So klaruhin niya dapat. Okay.
Mr. Moderator, Okay, can I bro, request, okay, Mr. Moderator, ibalik yung first question ko? O yung sinabi Okay, niya, totoo ba o hindi? Pwede okay, ba? pakibalik Do we ang have, tanong, bro. do we have recorded? Kasi Okay, clear bro, yung okay, bro. sa hindi ko pa nakalimutan eh. Ang tinanong ko sa my first question is not about encyclopedia. Ang Okay, tinanong that's fine. ko is about kung mayroon bang verse sa Bible na nagsasabi na si Peter ay Pope ng RCC. Kung hindi niya masagot yon, I will proceed to the next question. Okay, last moderator's time, counter moderator's objection, Mr. Moderator, last counter. Kasi tagdadalawa Sige, yung sige, counter sige. eh. Okay, okay. Mr. Moderator, wala namang problema sa tanong niya. Sasagutin din naman natin yan. Pero ang unang sinabi niya kasi, sa dami ng pinagbabasa mo, mayroon bang nabasa? So yun, ang sagot ko, stick ko doon sa mga binabasa ko. Kasi yun ang tanong mo eh, yun ang unang sinabi mo eh. Oh, wala namang problema kahit na iulitin mo yung sagot kung hindi ko man naklaro yung tanong mo. Basta ang sa akin, ang tanong mo na sa tingin ko is about doon sa mga pinagbabasa ko. So yun doon ako na-focus. Pero kung yun ang gusto mo itanong sa Bible, itanong mo uli. No big deal yung Okay. kapatid na Efraim Bulambao. Okay, moderator's time. Bro, tanong ulit. Mayroon bang Bro, Balam. verse sa Bible na nagsasabi na si Peter ay Pope, first Pope ng Roman Catholic Church? Yes or no? Verbatimly, wala. No? Kasi kahit ikaw gumagamit ka ng explanation sa Bible na inuunawa mo lang. So, hindi mo pwedeng hanapin ng litra por litra kasi ikaw gumagamit ka rin ng mga ganong pagpapaliwanag. Pinapakilala mo yung sarili mo tapos kinukot mo sa Bible. So, in same manner, andyan ang mga evidences sa Bible na nagpapatunay na si Pedro ang una sa lahat ng mga apostol at siya ay una sa lahat ng mga ama na itinalaga bilang ama sa pananampalataya. Andyan yan sa Bible. O bakit sa Roma? Dahil napunta rin siyang Roma. So, may explain yan isa-isa, hindi isang sentence. So, kung yun ang Okay. gusto mong hanapin sa Bible. Next question. Okay. Kung mayroon man, bigyan mo ako at i-explain mo sa akin na talagang si Peter yon na naging first Pope ng Roman Catholic Church. Yes, of course. Okay, iano ko na lang, i-reset ko para hindi tayo maubusan ng oras. Okay, in Matthew 10:1, si San Pedro ang una sa lahat ng mga apostol. Matthew 10:1 and 2. Si San Pedro ang una sa lahat ng mga apostol. Okay? Ang pagiging pope, ang ibig sabihin ng pope kasi is father. Okay? Sa Matthew 16:18-19, si San Pedro binigyan ng susi. According sa hula ni Isaias, ang binigyan ng susi magiging ama sa sambahayan ni Juda. Okay? So, ama si Pedro. Okay? Pope. Ibig sabihin ng ama, Pope. Okay. Okay. Ubusan Next nga ng oras, question. 20 seconds lang eh. Next question. Is there really a historical evidence that Peter was the first Pope recorded in the Bible? No, kung ang tanong mo, history in the church. History in the church kasi ang church ang nagdetermine eh, no? Ang sa Biblia kasi ang yung pagtalaga kay San Pedro bilang papa or ama ng sambahayang Huda. Okay, sa Isaiah 22:21-22, tinawag na ama ang binigyan ng susi. Matthew 16:18-19, San Pedro binigyan siya ng susi at nakapunta siya ng Roma. Kaya naging ama siya sa Roma kasi he is the first among the apostles. Matthew 10:1 and 2. So yun ang sagot ko sa iyo. Ang Matthew 10:1 and 2, nagsasabi ba doon na si Peter ay Pope ng Rome or wala? No, sa Matthew 10:1-2, pinakilala si San Pedro na una sa lahat. Kaya nga sabi, siya ang una sa lahat ng mga apostles, the leading among all apostles.
Okay, so siya yung una sa Matthew 10:1 and 2. So sa pagiging una niya, siya din ang una nakapunta sa Roma. Siya nga nagtatag ng Kristyanismo doon eh. Doon siya pinatay. Kaya nga tinawag siya na Bishop of Rome. The first Bishop of Rome is Saint Peter. Kaya tinawag siya na Pope or Okay, ama ng pananampalataya sa Roma. Next question. According to Encyclopedia Britannica, there is no definitive evidence that Peter was there in Rome, that he was martyred in Rome. Walay definitive nga evidence nga nagsyo niya na according to Britannica Encyclopedia. Is this para sa nimo tama si Encyclopedia Britannica or mali? I don't know kung ipakita mo yung sinasabi mo kasi si Britannica mismo nagsabi dito. No, nasabi ni Britannica doon siya namatay. Sabi ni Britannica, basahin natin. Sabi ni Britannica, Saint Peter died CE at Rome. Ayan o, CE at Rome. Died siya doon, died. 64 CE at Rome. Disciples of Jesus Christ. Ano siya? The Roman Catholic Church, the first of its unbroken succession of popes. Ito nga sinasabi ko sa iyo bakit hindi mo narinig yung mga pinagbabasa ko? Ayan, sa Rome siya namatay. Oh. Ayan o. Britannica yan. Hindi ko alam kung saan Britannica yung source mo. Ipakita mo para makita natin kung hindi ka gumagawa ng kwento, kapatid na Bulambaw. Next question. Ubusan kasi akong ng time. Iba-iba kasi yung direct question lang, bro. natin. So question ako direct. Yes. So is there a verse that support the claim as to Peter's being installed as bishop in Rome? Kung hinahanap mo letra per letra, wala. But meron tayong mababasa implicit, no? Itong sa 1 Peter 5:13 sa version na The Living Bible, no? Sinabi niya na nasa Roma siya. So, kung mayroon kang may pakita na wala siya sa Roma, nasa ibang bansa siya, maaaring tama ka. Pero dito, malinaw kasi dito sa 5:13 sa The Living Bible, sa Roma daw siya sabi dito sa Biblia, Bible to mismo, sabi dito. Hindi Next ko pala, question. Okay, next question na lang muna. Okay. Okay, kung ang tao dumating sa isang lugar sa Roma, evidence na ba diyan na siya ay naging pope doon? Kung nakapunta lang tayo doon, bumili lang tayo ng suka, is it automatic na maging pope tayo or not? Yes, because of its witnesses. No, St. Paul says sa 2 Corinthians 13:1 na ang patutuo ay magiging totoo sa bibig ng 2 o 3 saksi. Ang dami kong binasa mga church fathers pa. Sila lahat nagsabi, si Pedro ang unang Santo Papa sa Roma. Ikaw lang ang nag-deny Kayo mga protestante lang ang nag-deny. But history-wise at pahayag ng mga church fathers, lahat sila nagsabi na nasa Roma namatay si San Pedro. Kaya doon siya na unang Santo Papa. Next question. Sino ba ang mas paniniwalaan natin? Ang mga apostles 33 AD up to 100 AD or ang mga church fathers na wala na mention sa Bible? Well, paniwalaan natin ng mga apostles. Kaya nga paniwalaan natin ng mga church fathers. Bakit ano bang sinabi ni St. Paul sa kanyang sulat? O basahin natin ang sinabi ni St. Paul sa kanyang sulat sa Hebreo. Kaya maniwala ka sa mga church fathers. Ano bang sinabi ni St. Paul? Alalahanin ninyo ang mga namumuno sa inyo na nagpahayag sa inyo ng salita ng Diyos. Isipin niyo kung paano sila namuhay. Tularan ninyo ang kanilang pananampalataya. Itularan pala pananampalataya nila. Pananampalatayaan nila. Si St. Peter ang unang Santo Papa sa Roma. Doon siya pinatay. Iba tayo mong maniwala. Sabi mo maniwala sa mga apostol. Ang sabi ng mga apostol, paniwalaan yung sinasabi ng mga church fathers nyo. Iyon ang sabi nila. Binasa ko ganun ang dami. Ba tayo mong maniwala? Next question. Ang church fathers ba ay yung mga name na kinote mo ay present ba sila inside the Bible or hindi?
No, hindi sila present inside the Bible, but yung teaching nila is according sa mga tao na present inside the Bible. Kasi ang sabi nga ni Panginoong Kristo humayo kayo sa lahat ng mga bansa, gawin yung alagad ko ang lahat ng mga tao, turuan niyo sila sa lahat ng itinuro ko sa inyo. So lahat ng mga sumunod sa kanila, turo yun ng mga apostles. So yung mga church fathers natin, kahit na wala sila sa Bible, yung katuruan nila galing pa rin sa mga apostles. Kaya nga sabi ni St. Paul, tularan Okay, ninyo ang next kanilang question. pananampalataya. At yun ang tinularan namin. No? Next question. So ano ba talaga ang mas authoritative? Yung nakasulat sa Bible o yung mga dokumento na hindi nakasulat sa Bible? Lahat yan. Lahat yan. Time. Maraming salamat. Time. Okay. So, thank you affirmative at saka negative at sa ating timer, no? Thank you sa time. So dito na tayo sa sa pagiba ng pinipresent ni Bro Affirmative, Bro Balambaw. Ready ka na ba pagiba sa sa pinatayo na tema ni Bro Affirmative, bro? Okay, 15 minutes. ready na. Okay. Para sa akin, gibain ko talaga na si Peter ang first pope ng Roman Catholic Church. Naghintay ako kanina sa paliwanag ng affirmative kung mayroon ba talagang verse na nagsasabi na pope si Peter. Kahit isang verse, hindi siya naka-present. Ang pinag-present lang niya ay mga encyclopedia, mga writings ng Roman Catholic Church. Ang tawag diyan, self-proclaim. Sila-sila lang ang nagawa, pagkatapos, siyempre sila rin ang naniniwala. It is not proven from the Bible nor confirmed historically. Kaya nga nagtanong ako kanina, biblical at historical, so hindi nasagot. So, kung ating tingnan, hindi pwede maging first pope si Peter kasi lahat naman ng pope ng Roman Catholic Church ay single or not married. But si Peter in the Bible, Matthew 8:14 to 15, 1 Corinthians 9:5 ay married. In Galatians 2 verse 11 to 21, kung tingnan natin dito, ang mas authoritative dito, sino? Si Paul ba or si Peter? Kung ating tingnan dito, ay hindi naman dito authoritative si Peter. Kung si Peter ay Pope, bakit he was rebuked by Paul for causing trouble and not living consistently the gospel he preached? Mayroon bang pope na i-rebuke sa pastor or sa isang bishop? In Acts 15, kung tingnan natin who is the leader in the Jerusalem Council, it's not Peter, but James. In fact, James gave the verdict in Acts chapter 15 verses 19 to 21. He was the one who summarized the debate there, and he was the one who made the verdict. And the present Pope of the RCC is considered as supreme, infallible, head of the communion referred to as church. Wala talagang mababasa natin sa Bible that Peter became infallible. In fact, maraming pagkakataon nagkamali si Peter. There was no verse in the Bible that Peter was considered as supreme. Objection mo na, Mr. Moderator? Okay, stop time. Yes, kasi objection? ang pinag-uusapan dito kung si Pedro ba ang unang Santo Papa sa Roma, hindi po ang infallibility of the Pope, Mr. Moderator. So sana hindi niya ilihis ang topic, Mr. Moderator. Ibang topic po 'yon, Mr. Moderator, ang infallibility of the Pope. Focus lang siya kung si Pedro ba ang unang Santo Papa or hindi sa Roma, Mr. Moderator. Yun lamang po ang akin pong concern.
Counter objection, Mr. Moderator. Ay, pinakita ko lang Okay. na talagang hindi siya ang first pope. Kasi fallible si Peter. At ang concept nila sa papacy ngayon ay infallible. But I will not deal more, ano lang yan, one line lang yan. I will continue. So, there Okay, is, continue. okay, there was no clear directive from Jesus. There was no words praised from Jesus that Peter became the first pope. Sino bang paniwalaan ko? Si Jesus, who is our leader? Or yung mga taong minensyon niya, encyclopedia, o kahit sino-sino? In 1 Corinthians 1:12, people were divided. Nag-faction-faction sila claiming, we were from Paul, we were from Apollos, we were from Peter. Meaning they were not aware kung sino talaga ang leader nila. So it cannot be Peter. Or else kung clear na si Peter ang leader, hindi na sila mag-away-away. Even the 12 apostles, no? They were inquiring kung sino talaga ang makaupo sa side by side ni Jesus. No, nag-claim si John na ako sana, si James ako sana. Then the rest of the 10 apostles nagmurmur kasi gusto nila. Meaning hindi nila alam talaga kung sino ang kanilang leader except Jesus Christ. So, nag-mention siya kanina about yung kay Damasos na nagsabi na ang si Peter in Matthew 16:18 na siya yung binigyan talaga ng leader ng church. Alam mo, in Matthew 16:18, the word Petros there in Greek means stone. These words appear 156 times in the New Testament. Only in John 1:42 it was used as a nickname of Simon, one of the 12 apostles of Jesus. The word Peter means stones, signifies strength. And looking to the context, such declaration of Jesus happened after Simon Peter rightly answered the question of Jesus, who was. Simon Peter answered, "You are the Christ, the Son of the living God." So kung yun ang gagamitin mo, na si Peter talaga ang head, hindi yun ang ibig sabihin kung tingnan natin ang original Greek diyan. When Jesus said, "You are Peter," no, the word there is Petros. No, it means you are strong, not necessarily the name person. Objection, Mr. The strength Moderator. here is not Moderator, from Peter objection. himself. Objection time, stop time. Yes, Objection. umabot na naman siya sa another topic kung si Pedro ba yung bato o hindi, Mr. Moderator. Hindi yan ang pinag-uusapan dito, Mr. Moderator, no? Kung si Pedro ba yung bato na sinabihan doon sa Matthew 16:18. Ang topic kung si Pedro ba ang unang Santo Papa sa Roma, Mr. Moderator. Hindi topic dito kung siya ba yung batong pinag-uusapan sa Matthew 16:18-19. So stick to the topic, Mr. Moderator, na hindi si Pedro ang unang Santo Papa sa Roma. Doon lang siya mag-topic, Mr. Moderator. Yun ang aking pong second concern. Counter objection, Okay. Mr. Moderator. Well, I respect Sige, his counter. view, but as far as I am concerned, it is much related. Because si Peter ang pinag-usapan. Gigibain ko ngayon si Peter. I have the right to mention that Peter is not really the one na sinabihan ni Jesus in the Bible. He is not the one as a person, but it refers to the stone. Because hindi naman ginamit, no, 156 times ginamit ang word na Peter in the Bible, and it does not refer to a person. It refers to stone. Second counter, Mr. Moderator. Okay, second. Yes, second counter ko, Mr. Moderator. Wala akong pakialam sa explanation na about sa rock or stone. That is not the topic right now. Kung gusto mo ng another topic, yan pag-uusapan natin. Sa next topic yan, pag-uusapan natin yan. Focus lang muna sa Mr. Moderator na hindi si Pedro ang unang Santo Papa sa Roma. Kasi kung para sa kanya hindi si Pedro, maglabas siya ng pangalan, Mr. Moderator, na hindi si Pedro, kundi si Tampulano. Yun po, Mr. Moderator, ang tamang argumento sa gabing ito. Kaya nga, the burden of proof is nasa kanya. Huwag siyang tumakbo sa ibang topic, Mr. Moderator.
So, yun po ang Si- akin pong second counter, Mr. Moderator. Focus to the topic. Second counter objection din, Mr. Moderator. Okay. Ang topic dito ay Peter. Ikaw nga, dumating ka kahit saan-saan eh. Dumating ka nga kay Damasus, dumating ka, kahit saan ka dumating, nag-mention ka, ang daming pangalan. Hindi ka nga halos nag-mention ng biblical passages where we can read the name of Peter. Bakit maging out of order ako? Ikaw ang nag-mention dito. Bakit ma-out of topic ako? Minention mo nito. Quoting Pope Damasus. You mention na that's one of the proof that si Peter talaga ang first Pope kasi Damasus mentioned it. So I'm not irrelevant here. I am very relevant here. Ayaw mo lang makinig kasi ayaw mong malaman na talagang hindi si Peter. Pagkawit po Okay. Mr. Moderator. Okay, moderator's time. Okay, naka-stop time tayo, bro. Basahin ko muna ang rules ninyo dito. Sabi dito, ang paksa ninyo, patutunayan ko na si San Pedro ang unang Santo Papa sa Roman Catholic Church. Ganito ang hatol ko. Kanina, gumamit si Bro Arcisi sa ibang pangalan maliban kay Pedro at si Pastor naman ngayon gumamit ng bato. So, hindi ko napapayagan ang paggamit ng ibang pangalan maliban Mr. lang sa Moderator, yung specific na tema. yung Mr. Moderator, yung pangalan na paggamit ko, reference ko yun, Mr. Moderator. Reference ko yung patunay na kinilala ng simbahan na si Pedro ang unang Santo Papa sa Roma. Okay. Hindi mo yun out of topic. Sa kanya kasi out of topic kasi nag-focus na siya sa kung yung bato na sinasabi ni Cristo sa Matthew 16:18, si Pedro ba yun o hindi. That is beside the topic. Wala naman doon ang center of topic, Mr. Moderator. Ang layo ng topic niya eh. Yung mga binanggit ko na pangalan, reference ko yun na nagpapatunay, kinilala nila si Pedro as the first Pope of the Roman Catholic, Mr. Moderator. Okay, sabi sa Mr. rules na, Moderator, pang-ilang na ba Okay. niya yung pang-ilang, parang pang-tatlo na siguro niya yon objection or Hindi pang-laban na, pang-dalawa? clarification lang yun sa Moderator, clarification lang yun, bro Ephraim. clarification. Oo. Anong counter mo sa clarification, Bro Ephraim? I will continue. Ibang sige, sige. So, yung arguments na ang gamitin ko. Okay. Actually, naka-explain na ako. Eh, Na, salamat. as far as I'm concerned, that's related to the Okay. topic. Pero ayaw niya, I will continue. So, I will continue. There is no indication here in the passage used by Damaso. Yung kinote niya. Walang mababasa natin dyan sa Matthew 16:18. And elsewhere in the Bible from Genesis to Revelation. Wala talaga tayong mababasa that Peter become the first pope of the church or ecclesia. Wala talaga. Inside the Bible, wala talaga. Kaya he went outside the Bible. Pero inside the Bible, wala talaga. The text clearly manifests that Jesus built ecclesia there in Matthew 16:18, not to Simon Peter. Not to Simon Peter. But the ecclesia is built for Jesus. So sabi niya, si Peter daw ang head, ang pope daw ang head ng church. Okay, si Peter ang head ng church. Kaya siya ang first pope ng Roman Catholic Church. There is no verse in the Bible that we can read that Peter becomes the head of the church or the ecclesia of Jesus Christ. Careful studying of the Greek New Testament. Wala talaga tayong mababasa dyan about Peter being the leader of the band. Wala din tayong mababasa sa Bible that Peter becomes the leader of the 12 apostles. Kung tingnan mo ang Bible, ang label ni Peter ay parihas lang sa mga kasamahan niyang mga apostles like Paul, like John, like James. Walang indication ang Bible na si Peter ay leader of the band. So, because of that, clear masyado na Peter cannot become the first pope
of the Roman Catholic Church because he himself, hindi niya alam na papacy siya. In fact, the idea of papacy, mga ano na lang, later na yan. No? Mga 1009, 1029 AD na yan, establish ang doktrina ng papacy. So hindi natin yan pwede i-retroactive. Na sabihan natin si Peter kahit patay na siya, sabihin natin, oy Peter, ikaw ang first pope ha. Si Peter kung mabuhay pa siya, sabi niya, buot-buot kayo dyan. Ako nga hindi ko alam na ako ay pope, kayo alam ninyo na ako ay pope. Kasi nowhere in the Bible that Peter becomes pope. Okay? So, kanina sinasabi ko na si James is the bishop of the Ecclesia in Jerusalem. Siya yung nasunod, hindi si Peter. And there is no mention of Paul in his letter to Rome. No? Kung tingnan ninyo natin ang chapter 16 ng Book of Romans, mayroong mga persons diyan na na-mention si Paul kasi sumulat siya sa Rome. Ay wala niya na-mention diyan si Peter. Anong ibig sabihin diyan? Kung pope pa si Peter, ay dapat i-mention mo yan. Kasi member ka ng church mo, pagkatapos sumulat ka, nandoon ang pope sa lugar na yon, hindi mo i-mention, anong klaseng member ka? Wala kang respeto. So anong tingin natin dito kay Paul? Bakit hindi siya nag-mention kay Peter when he wrote the whole book of Romans? Especially in conclusion, marami siyang minention diyan ng mga tao, but never gimension niya in his conclusion si Peter. So hindi talaga pwede maging pope si Peter kasi wala ngang clear historical evidence na talagang biblical evidence na talagang clearly nakapunta si Peter at nagpastor or nagbishop si Peter doon sa Rome. That is just church traditions. Yung lahat ng pinaliwanag niya, mula lang yan sa church traditions. Nowhere could be found in the Bible. At dapat malaman natin na ang Bible is the Word of God. And there is no explicit evidence from the Bible that Peter becomes Pope, that Peter becomes the first Pope of Rome. So, ang mayroon explicit, ano ba ang paniniwalaan natin? Explicit or implicit? Ano ba ang paniniwalaan natin? Word of God na Bible or words of the dictionary, the encyclopedia, ng mga church fathers na nowhere could be found in the Bible naman. So para sa akin, hindi talaga masasabi, the Bible clearly said, history clearly support, there is no evidence that Peter becomes the first bishop in Rome. Okay? Galatians 2:11 tells us that Paul withstood Peter in his face. No, kanina, no? Hindi ko nabigyan niya ng verse. So, Galatians 2:11 yan. No? Because he was blamed. No? Na-blame pa dito si Peter for the thing that could have happened if Christ meant that Peter was absolute and infallible. Okay? Anong tawag yun? By Kairos Pilide. O paano nagkamali-mali dito si Peter? Paano maging pope? Ang daming pagkakamali. Kung basahin mo ang Bible, ang daming supalpal na mga pagkakamali ni Peter. Alam na natin yan, marami dyan, mga sinupalpal ni Jesus si Peter. May mga tama naman siya, pero may mga mali siya. So, how Peter understand it? No, kung as we know, Peter as a Jew knew the prophecy about Jesus in Isaiah 2:16. No, na but I am laying a Zion stone, tested stone, etc., etc. It is referring to Jesus as the cornerstone, as it is also proven in 1 Peter chapter 2, verses 4 to 8. Si Jesus ang head ng Ecclesia, hindi si Peter. So Peter cannot become the Pope because the Pope is considered as the head of Ecclesia and only Jesus in the Bible is the head of the Ecclesia, not Peter. So,
kung i-follow natin in verse 19 sa Matthew chapter 16, no? Sabi dito, the case of the kingdom of heaven. I'll give you the case of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven. Kung tingnan mo ang context, the case there are given not to Peter alone, but to his 12 disciples. To the disciples, because this passage is Jesus was talking not only to Peter. Jesus was talking here to the disciples. Verse 13, very clear. Jesus was talking to the disciples. Verse 20, very clear. Jesus was talking to the disciples. It's not Peter alone. Therefore, the authority there is congregational, not to the one person. Congregational meaning to the whole ecclesia. That is confirmed in Matthew 18:17, 18. Nag-support sa concept na ang authority is given to the ecclesia or to the people, not just to Peter. Because in verse 18, sinabi, whatever, repeat lang ang verse 19 ng Matthew 16, whatever you bind on earth will be bound in heaven. Whatever you loose on earth will be lost in heaven. Ang you dito, itingnan mo sa Greek ay plural. Meaning, this statement is not for Peter alone. It is plural. So binding and loosing, the authority of binding and loosing sa concept ng case na yan ay given to the congregation, given to the people of God, given to the ecclesia, not just to one man. Therefore, Peter cannot be the first pope. Kung mayroon mang mga documents na Peter is first pope, that is outside of the Bible. Catholic just fabricated it to support their apostolic succession. But the Bible does not mention it, does not tell about it. Bakit paniniwalaan natin at hindi natin paniniwalaan ang Bible? So, the concept of the authority here is very clear. No? Hindi yan sa isang tao. So, yun lang po. Kung may time pa ako, i-wave ko na. Okay. Thank you, bro. Negative. So, bro John. Yes, Mr. Moderator. Okay, ready na para sa sa tanungan. 10 minutes. Okay. Okay. Okay, thank you. Sige, bro. Diretso na tayo sa direct na tayo sa cross examination. 10 minutes, bro, affirmative. Yes, maraming salamat, Mr. Moderator. Bro Efraim, ang unang sinabi mo, para sa akin gigibain ko na si Peter ang unang pope. Dahil not proven biblically, not proven historically. Ito yung una mong sinabi, no? So, itong pagkasabi mo na para sa iyo, bro, sa iyo lang ba ito without references, bro? Oo o hindi? Hindi. Kasi clear naman. I mentioned a lot of biblical passages. Biblical passages are the best references. In fact, it is not just reference, it's the textbook of our faith. Okay, next question. Maraming salamat. So, sagot mo, mayroong ibang nagsabi maliban sa'yo kasi ang tanong ko sa'yo, para lang ba sa'yo to without references? So, sabi mo, hindi. So, ibig sabihin, mayroong kang referensya na nagsabi, hindi si Pedro ang unang Santo Papa sa Roma. Anong referensya yun? Pakita mo. Parang hindi ka nakinig. Objection, Mr. Moderator. Bible is a very clear reference. Objection mo na, bro. Okay. Okay, objection. Yes. Objection time. Ang tanong ko, Mr. Moderator, dahil ang sagot niya na hindi lang siya ang nagsalita daw nito. Mr. Moderator, hindi lang daw siya ang nagsalita, sabi niya. Mayroong mga references. So, hinahanap ko kung ano yung referensya na nagsabi, Mr. Moderator, na hindi si Pedro ang unang Santo Papa sa Roma, Mr. Moderator. Yun ang aking ikalawang question sa kanya na hindi niya nasagot ng direkta, Mr. Moderator. Anong referensya na nagsabi hindi si Pedro ang unang Santo Papa sa Roma? Okay. Sagot. Counter, bro. Sagot. Magsagot na ko. Magsagot na ko. Okay, counter, bro. Bulang Wala na. Sagutin ko na. Sagutin mo na. Sige. One word lang. Bible. Bible. Okay. Maraming salamat. Bible ang reference mo, no?
Kahit hindi Bible ang tanong ko, Mr. Moderator, ang reference niya Bible lang. So walang reference na outside of the Bible. So Bible, sabi mo nasa Bible, mababasa ba sa Bible na hindi si Pedro ang unang Santo Papa sa Roma? Mababasa o hindi mababasa? Hindi mababasa. I-explain ko, Mr. Moderator, at sa lahat. Kasi as far as the Bible is concerned, walang konsepto na naging Pope si Peter. The Bible itself does not know there is papacy. Okay, next question. Ang tanong ko kasi kaganina, bro, maliban sa'yo, meron pa bang iba na nagsabi na hindi si San Pedro ang Santo Papa sa Roma? Yun ang question ko. Sabi mo, meron. Hinanap ko anong referensya, sabi mo, Biblia. So wala kang mapakitang referensya, Biblia lang. So question kita na mayroon bang mababasa sa Bible na hindi si Pedro ang unang Santo Papa sa Roma? Ang sabi mo, walang mababasa. Alin ngayon ang paniniwalaan namin? Yung sinabi mo kaganina na mayroong nagsabi sa iyo na mayroong mababasa sa Bible na hindi si Pedro ang unang Santo Papa sa Roma? O ngayon sinabi mo na walang mababasa na hindi si Pedro ang unang Santo Papa sa Roma? Alin ang paniniwalaan namin? Yung una mong sinabi o itong pangalawa mong sinabi na magkakontrahan? Ang dalawa. Klaro naman yan. In-explain ko naman yan. Paniwalaan mo ang dalawa. Natin ang dalawa. That is clearly explained. I don't need to explain further. I repeat, as far as the Bible is concerned, hindi lang ako kasi, hindi naman ako si Bible. So very clear yung first question. Second question, as far as the Bible is concerned, there is no Roman Catholic Church, there is no papacy. Next question. Only Peter could be found in the Bible. Maraming salamat. So ang sagot mo ngayon, paniwalaan namin yung sinabi mo. Ang sagot mo kasi sa akin, bro, walang mababasa na hindi si Pedro ang unang Santo Papa sa Roma. Okay, so yun ang sinabi mo na sagot sa akin. Sabi mo paniwalaan ka. So sabi mo kaganina, ang dapat paniwalaan yung nababasa sa Bible. Yung sinabi mo kaganina sa affirmative stand mo ang paniwalaan yung literal na nasa Bible, hindi yung implicit. Pero sabi mo paniwalaan ka na sabi mo walang mababasa sa Bible na hindi si Pedro ang unang Santo Papa sa Roma. So bakit nagkakontrahan ngayon ang mga stand mo, bro? Efraim Bulambaw. Sagot. Hindi yan nagkakontrahan. Nagsuportahan yan. When the Bible is silent, I should be silent. Huwag kang hahanap na wala talaga sa Bible. The Bible is silent about that. It does not exist. Roman Catholic Church does not exist in the Bible. Even the church originally does not exist in the Bible. It's only ecclesia. So kung hanapin mo ako, si Peter ba, mayroon bang? Talagang wala. Hindi nga nag-exist ang Roman Catholic Church in the Bible. Okay, next question. Ang sabi mo, wag mong hanapin ang wala sa Bible. Tama ba yung narinig ko na wag hanapin ang wala sa Bible? Yes. Okay, nahanap mo ba sa Bible, bro, na hindi si Pedro ang unang Santo Papa sa Roma? Nahanap mo o hindi mo nahanap? Hindi ko na hinanap. Kasi wala nga sa Bible Bakit hanapin ko pa na wala man niya sa Bible? Okay. Sabi mo, hindi paniwalaan ang wala sa Bible. So, ngayon, wala pala yan sa Bible. Ba't ka naniniwala na hindi na wala sa Bible? Bakit ako nawala sa Bible? Kasi ang tanong mo ay out of the out of the discussion na yan. Objection. Okay, stop time. Objection time. Yes, pasensya ka na ba, bro, Efraim, tawa lang ako sa kasi na ano ka, na-stop yung mundo mo ba? ang tanong ko, Mr. Moderator, kasi sabi niya wag hanapin ang wala sa Bible. Yung sinabi niya wag hanapin ang wala sa Bible. Ang question ko, Mr. Moderator, bakit niya hinahanap sa Bible ang hindi niya nababasa na hindi si Pedro ang unang Santo Papa sa Roma? Bakit niya hinahanap sa Bible, Mr. Moderator? Okay, may counter ka, bro. Tanungin ko, sagutin ko. Sige. Hindi ko yan Maraming time.
Hindi ko yan hinahanap. Brad, bakit ko yung hahanapin? Wala ngayon sa Bible eh. Ikaw ang nag-ugkat yan. Ikaw ang nagpalabas yan. Hindi ako. Tanungin mo yung sarili mo. That is out in the Bible already. Ask me anything related sa Bible, unrelated to Peter. Not kahit sa speed no ka na magtanong. Okay. Ulitin ko yung Next. tanong. So, malinaw yung sagot mo sa akin na hindi paniniwalaan ang wala sa Bible. Tama o mali? Tama. Okay, maraming salamat. Hindi paniniwalaan ang wala sa Bible. Mababasa ba sa Bible na hindi si Pedro ang unang Santo Papa sa Roma? Mababasa o hindi mababasa? Hindi nga mababasa. Kasi as far as the Bible is concerned, ang topic na yon ay wala sa Bible. It does not exist. Bakit ipalabas mo yan na it does not exist nga? Ipalabas mo kahit wala sa Bible, ipalabas. Ikaw ang nag-force niyan na ipalabas mo at tinanong mo ako. That Okay. is very outside Okay, of the next Bible. question. Ikaw lang ang naniniwala niyan, ako hindi. Next question. Anong klaseng patanong Next yan? question mo. Okay, Next next. question bro. So, tama yung sinabi mo na hindi paniwalaan ng hindi nabasa sa Bible. Tama yon. As far as it is doctrinal, yes. Okay. Dapat So- when it explain ko muna. Sige bro. When it is doctrinal, it should be biblical. Pero hindi naman lahat nasusulat sa nawala sa Bible na hindi natin paniniwalaan. Sinulat ba sa Bible na dapat kakain tayo 3 times a day? Hindi naman. Sinulat ba sa Okay. Bible na magsuot tayo ng brief? Hindi naman. Mag-shampoo tayo, mag-toothbrush tayo? Hindi naman. Next question. Pero Next. pinaniniwalaan ko yan kasi hindi yan doctrinal. Yan, next But question na when lang. matters of doctrinal, Next question na, bro. dapat it should be biblical. Next question na bro. Next question na. This question. Okay. So, dito muna ako magtanong bro no sa definition of Pope no kung sangayon ka ba sa Britannica to bro, Britannica to standard reference yan. Sabi dito bro, ang meaning ng Pope from Latin is Papa. No, from Greek papas, meaning sa English father. Sangayon ka ba na ang Pope is father? Bro, Balamba or ama sa Tagalog, sangayon ka dyan o hindi ka sangayon? Sa Britannica yan. Yes. Sangayon Sang-ayon ka? Okay, maraming salamat bro. Salamat sa pasangayon mo na pag sinabing papa, ibig sabihin niyan is ama lang, no? So, sangayon ka ba sa Isaiah 22, 21, 22 na ang binigyan ng susi magiging ama? Sang-ayon ako, pero ipaniwalag ko. Isaiah na gimension mo is not talking about Peter. It is talking about kingdom. It is talking about Judaism. It is not talking about Christianity. So you cannot connect that Isaiah text to Peter because nowhere could you found the idea that that is related to Peter. Okay, Next question. maraming salamat sa pagsangayon na ang in biblical context pala kasi ang inaano ko dito biblical context man no? Ang biblical context man ang inano ko dito ang aking itinatanong sa iyo. So in biblical context kapag sinabi mong binigyan ng susi ama siya, no? Question. Si San Pedro ba binigyan ng susi ni Pedro ni Panginoong Jesucristo? Oo, hindi. Oo, pero i-explain ko. Sinabi ko na yan kanina. It is not only Peter. The case is given to the disciples. Plural nga yan Case. And I will give you plural. The case of the kingdom of heaven. Plural yung case. Kung tingnan mo yung context, sabi mo contextual Yung context dyan, verse 13, it is spoken to the disciples. Verse 20, it is spoken to the disciples again. It is not spoken to Peter alone. That is being confirmed Next by question. Matthew. Next question. Okay, saan talata mo nabasa na ang mga ibang apostol maliban kay Pedro binigyan ng mga susi? Saan talata na to the other apostle I give you the keys? Saan talata? Wala tayong mabasa Wala na pala. to the other apostles. Pero kung tingnan mo yung context, Time. Okay, okay. Tayo na po tayo. Sige, dito tayo sa conclusion. Conclusion na tayo. Direct na tayo sa conclusion. Both side, 7 minutes.
No distraction, no Ay, objection. 7 ang apa na conclusion, 7? Oh, 7 bro. Okay. So 7 minutes, no distraction, no objection. Negative side ang mag-una mag-conclusion. Go na? Baw? Go Okay. na? Okay, tatapusin ko yung patanong niya. Ang case doon ay talagang kung tingnan mo ang context, it's not given to Peter. It's given to his disciples. Basahin mo ang Mateo 18:17 verse 18. Rinipit yan ang concept na yan. At tingnan mo, di ba, that was spoken to ecclesia, to the church sa inyong context, sa aming context, to the ecclesia, and that was plural in form. I will give you. Tingnan mo ang Greek yan. Plural. Whatever you bind on earth will be bound in heaven. That authority from the case is plural. It is not just for Peter. Hindi mababasa na the rest of the disciples, but if you check the context, it is very contextual that it refers not just to one man, but to the rest of the apostles, and indeed to the whole ecclesia. In the entire Bible, papacy is not yet invented. Lahat ng concept ng papacy, you cannot read from Genesis to Revelation. Hindi pa yan na imbento ang papacy. Okay? Nor it is commanded na, next time ang mga leader sa simbahan natin, tatawagin silang papacy. Walang isang apostoles na nagsabi niyan. Walang Jesus Christ nagsabi niyan. In the Bible, wala ka talagang makita dyan. Okay? So, gimension ba ni Pedro na vicar of Christ siya? Wala. Gimension ba ni Pedro nga siya papa sa Roma? Wala. Kisa may nagmensyon. Kini lang mga tao karon. Si Pedro wala siya nagmensyon ni ana, bisag kinsang apostoles yan, wala siya nagmensyon ana. Si Jesus wala nagmensyon ana. Buot-buot rana sa mga doktrinas Katoliko, sulat-sulat ra pud sila nga dapig sa ilang kaugalingon para masuportahan nila ang ilahang doctrine nga apostolic succession nga wala pug kay mabasa sa Biblia nga gisugo ng apostolic succession. Naabay verse sa Bible nga ang authority is naa kay Peter. Unya ipasa ngadto sa uban? Wala. Okay? Naa kana doctrine of apostolic succession sa RCC, naabay Bible reference nga nagsulti ni ana? Gituuhan ba na ni Jesus? Gisulti ba na sa mga apostles? Wala. So asa man nagikan? Binuhat-buhat lang, gama-gama lang, invented lang, not from the Bible, not from Jesus, not from the apostles. And if RCC popes in history are married, bakit? No, si Peter ay not married. Bakit si Peter ay married? No, 1 Corinthians 9:5. Mateo 8:14 to 15. Okay? Bakit ang mga priest na naging bishop at naging pope, prohibited sila mag-marry? No? That in 1 Timothy chapter 4 verses 1 to 5, that is considered as abandonment of faith and demonic teachings by liars. And that is referring to the Pope, kasi ang Pope ay siya yung head ng mga pare, mga nuns na hindi nag-married because mayroong prohibition. Na in the Bible, wala naman talagang prohibition na ganun. So, prohibited ang Pope na mag-married. Wala yan sa Bible. Kaya nga si Peter ay minyo. Peter never actually he was considered as Pope, nor he claimed to be one. Okay? Many of his teachings, actually, kung siya pa ang first Pope ninyo, bakit marami sa kanyang teachings hindi ninyo sinunod historically? Okay? Anong sabi niya? 1 Peter 3:9, repay evil with good. Anong ginawa ninyo historically? You tortured, you persecuted, you killed millions during the Inquisition and Crusades. Pinatay nga ninyo ang father of the English translation of the Bible nga si William Tyndale. Sila Wycliffe, pinatay ninyo. Si John Huss, nga kasama ninyong pare, pinatay ninyo.
ang sabi ni Paul, ni Peter na sabi ninyo first pope ninyo, repay evil with good. Anong ginawa ninyo? You repay good with killing, with murdering. Anong sabi ni sa 1 Peter 2:13 to 14? Submit to governing authorities. Kung si Peter pa ang inyong first pope, dapat nag-submit kayo sa governing authorities. Kasi siya ang pope ninyo eh. Pero bakit hindi kayo nag-submit sa authorities of the Securities and Exchange Commission? Number 3, RCC never have Peter as the first pope because practically, okay, yung wala kayong apostolic succession na totoo kasi sinasabi ni Peter in 1 Peter 2:9, you are royal priest, you are king priest. Yung simbahan ninyo, wala namang mga kings na leader sa inyong mga simbahan. No? Sinabi ng ni Apostol John na mayroon ding kings and priests as referring to the leader sa simbahan. Wala kayo eh. So meaning wala kayong totoong apostolic succession in terms of the teachings of the apostles, hindi ninyo nasunod. Ang ninyo lang tracing history nga kayo rin ang nagsulat. Pero yung sinasabi ko is clearly biblical ito. So I therefore conclude, wala talagang mababasa sa Bible, guni-gunir lang ng Romano Katoliko na si Peter ay first pope. Naglakaw lang ang mga leader sa Katoliko, gisugo og suka, pag-abot sa unahan, niingon na nga gisugo sila nga dapat ang ilahang simbahan na ay Papa. Never, nothing could be found in the Bible from Genesis to Revelation. Yan lang po. Maraming salamat. Okay, thank you kayo, Bro Negative, sa imong konklusyon. So, direct na punta, no? 7 minutes dito kay Bro John Ray. Bro John, or John, palihog. Yes, maraming 7 salamat minutes. Mr. Moderator. So kayo na lang po bahala mga kapatid, no, magtahi doon sa mga sagot niya sa atin na imbis dapat hilutin niya sa conclusion niya, wala na siyang ginawa, no? Nagpakalat na lang ng mga maling impormasyon. So naunawaan naman natin si Pastor Bulambaw, no, kasi instead na magbasa siya ng mga pahayag ng mga church fathers, pahayag ng mga references, iba yata yung binabasa niya, no? Yun sigurong mga pamputos ng ng supot ng ng tawag diyan, yung supot ng ba? ng tuyo. Kahit ano pinagsasabi, no? Doon ako natawa sa hindi dapat paniwalaan yung hindi nababasa sa Bible. O, tinanong natin siya, nabasa mo ba sa Bible na hindi si Pedro ang unang Santo Papa sa Roma? Hindi. So hindi ba na dapat paniwalaan yun, kapatid na Bulambaw? Mga kapatid, malinaw no? Naghanap tayo ng support sa kanyang mga pinakalat na chismis. Kaya tanong natin sa kanya, maliban sa iyo, sino pa ang pwede mong ma-quote na reference mo para nagsabi hindi si Pedro ang Santo Papa sa Roma? Wala siyang na-quote. Ang topic namin, according to the Bible and reference, wala nga siya naipakita ng reference eh. Sa atin, ang dami natin pinakita na reference. Kahit mga pahayag ng Church Fathers. Diba? Importante po ang pahayag ng Church Fathers. Kasi ang sabi ni St. Paul, alalahanin ang mga namuno sa inyo, tularan ng kanilang pananampalataya. Ayun ang pananampalataya nila, kapatid na Bulambaw, no? Kinilala nila si Pedro as unang Santo Papa sa Roma. Binasahan kita kaganina, ang daming pahayag ng mga Church Fathers, binasa ko sa iyo. Even Council of Ephesus, kinilala nila si Pedro unang Santo Papa sa Roma. Kaya nga sabi ko nasa iyo ang burden of proof, wala sa akin. Kasi ikaw ang naghamon, ikaw ang dapat magpakita ng burden of proof na hindi si Pedro, kundi si Tampulano. Hinanapan kita, sinong Tampulano? Wala kang naibigay. Kasi ang sayo lang, hindi nababasa sa Bible. Wala din namang mabasa sa Bible na hindi si San Pedro ang unang Santo Papa sa Roma. Sabi mo pa, huwag paniwalaan. So huwag kang paniwalaan. Pero
ang huli nating tanong mga kapatid sa kanya, sangayon ka ba na ang pag sinabing Papa, Father? Kasi hindi siya naniniwala na si Pedro is Papa daw, o Pope daw, hindi daw siya naniniwala na Pope. Pero naniniwala siya na yung Pope Papa. Itinanong natin siya, sangayon ka ba sa Isaiah 22, 21, 22 na ang binigyan ng susi, tatawaging Ama sa Jerusalem? Sangayon siya. Tinanong ko, si Pedro ba binigyan ng susi ni Panginoong Kristo? Binigyan daw. Hindi, Pope siya. Pope si Pedro. Sabi niya, hindi lang naman siya ang binigyan ng susi. So granting without admitting, kahit wala namang talata sa Bible na hindi lang si Pedro ang binigyan ng susi. Actually, si Pedro lang binigyan ng susi. Walang ibang apostol binigyan ng susi, si Pedro lang. Kapatid. Okay? Kaya nga sagot mo sa akin, walang verbatim na ang ibang apostol binigyan din ng susi. Wala talaga, si Pedro lang. Pero granting without admitting na pati yung iba binigyang susi. So, Pope din sila. Pero sino ang hit sa kanilang 12? Basahin natin ang Matthew 10:2. Sino ang pinakauna sa kanilang 12? Sabi dito, now the names of the 12 apostles are these. First, Simon, who is called Peter. Siya talagang una. Kaya nga first of among the rest Siya ang una sa lahat ng mga papa. Sabi mo, lahat naman sila binigyan ng susi. So lahat sila Pope. Pero siya ang una Sabi sa Bible, siya ang una. Ngayon, ang problema na lang niya mga kapatid, hindi siya naniniwala na si Pedro talaga ang nangalaga sa simbahan. Yan ang problema mo. Kasi sa John 21 kapatid na Bulambaw 15-17, John 21:15-17, hindi ko na lang babasahin, i-summarize ko na lang para makatipid ng oras. Si Pedro ang kinausap ni Kristo. Alagaan mo aking mga tupa, pakainin mo ang aking mga tupa, feed my sheep and feed my lambs, tend my sheep. Yan ang utos niya kay Pedro. Tama ka na si Pedro asisan si Panginoong Kristo ang puno ng kanyang simbahan. No, 10:11 ng John, I am the good shepherd. But that shepherd, pag-shepherd ng kanyang tupa, ibinigay niya kay Pedro. At John 21:15-17, kaya nga sabi niya feed my lamb, tend my sheep. Alagaan mo aking mga tupa, pakainin mo ang mga tupa. Ngayon, ano ang sinabi ng Diyos sa Jeremias? Ano ba yung mga shepherds? Hindi ba siya ang leader? Basahin natin. Jeremiah 25:34 mga kapatid. No? Wail, shepherds, and cry, roll about in these ashes, you leaders of the flock. Ang shepherds, leaders of the flock mga kapatid, no? Shepherds, leaders of the flock is San Pedro, yung pagiging shepherd ni Panginoong Kristo sa John 10:11, ibinigay niya kay Pedro. Ang sabi niya sa John 21:15-17, basahin ko na lang sa inyo, no? John 21:15-17, anong sabi ni Panginoong Kristo dito? So when they had eaten breakfast, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of Jonah, do you love me more than this? He said to him, yes Lord, you know that I love you. He said to him, feed my lambs, pakainin mo ang aking mga tupa. Sa 16, tend my sheep. Tapos sa 17 naman, another, feed my sheep. Ibinigay kay Pedro ang pamamahala sa tupa ng Panginoong Kristo. Anong sabi ng salita ng Diyos sa Jeremiah 25:34? Kayo mga shepherds, mga leader of the flock kayo. Ano si Pedro? He is the leader of the flock. Matthew 10:1, siya ang una. At hindi ka nagkontra na ang nabigyan ng susi, tatawaging Ama. Ibig sabihin, Pope. So, siya ang unang Pope. Bakit? Hindi ba siya nakarating ng Roma? Basahin natin. 1 Peter 5:13, sulat ni San Pedro kung nasaan siya. Sabi niya dito, the church here in Rome. Si Pedro ang sumulat niyan. Kaya nga 1 Peter, unang sulat ni Pedro. Sabi niya, the church here in Rome. Ang iglesia daw dito sa Roma. Sino nagsalita niyan? Si Pedro. Nasa Roma siya. Kaya nga sabi sa mga reference na binasa natin kaganina, namatay siya sa Roma. Basahin natin uli. Encyclopedia Britannica, saan namatay si San Pedro? Basahin natin. Sabi niya, wala daw sa Roma namatay. Anong wala sa Roma? Time. Ayan, maraming salamat Mr. Moderator. Ayan, sa Rome namatay si St. Peter. Okay, Mr. Moderator? Moderator, time. Nawala na moderator. Sige, kita na lang mo conclude. Asa man si moderator? Hoy, Nawala. moderator. Ayan, nandiyan naman simula ng oras.
Baka nawalan siya ng ano. Walang signal siguro. Di, ask to unmute. Baka nawalan siya ng ano, ng... Natulog. Kaya nga lang, baka nakatulog. Mr. Moderator? Moderator. Actually, co-host siya, brother, brother Co-host ba siya? John Ray. Ba't kaya nawala siya, no? Mr. Moderator? Baka, di ka umihi? Baka umihi siguro? Yeah. Tulog na. Ayan na. Baby ko. Siguro, ano lang muna ba dyan do? Bigyan muna natin kay, pasasalamat na lang muna namin, bro. So, bilang affirmative, ako na lang muna magpasalamat, kapatid na Ephraim, no? Siya muna. Siya negative eh. Siya pala Salamat. mauna. Sige, bro, Ephraim, Sige. ikaw muna magpasalamat, bro. Okay, thank you for the time, Brad, John Ray, and thank you for the timer. Thank you for the moderator. Thank you for the listeners. Salamat sa lahat. We'll continue to serve God. God bless all. Yan, maraming salamat, bro. So, ako naman. So, una, paborit pasasalamat sa Diyos, mga kapatid, na naihayag natin ang katotohanan at hindi napabulaanan. No, yun po ang importante sa lahat. At maraming salamat din kay Brother Ephraim, no, sa pagpili sa akin na maging katalakayan niya sa topic na ito. And I hope na sana matanggap niya ang katotohanan na ating ipinahayag sa kanya, mga kapatid. Maraming salamat din sa Mr. Moderator na nawala. Hindi natin alam kung anong nangyari na baka pumunta ng CR siguro. At siyempre sa ating napakagwapo at napakaganda ng kaniyang kaganina, ng kaniyang intro, no? Ang ating timer, si Brother Jando Alabado. So, back to you, Jando, Brother gusto ko Jando. yung gusto ko yung composition mo Magaling yung nag-compose. Ang ganda I-congratulate nga. ko sa nag-compose yan. Ang Kasi ganda. Okay kayo. jolly ba?